Mga kapatid, kapapasok lamang na balita, no? Routine at maritime patrol daw mga kapatid ng BFAR no sa West Philippine Sea hinaras ng mga barko ng China at hindi lang to basta-basta barko mga tol ha. Mga missile ship ng China mga tol. Ang eroplano ng BFAR ay 3 beses daw na tinira ng laser ng missile ship ng China mga tol. Naku po. Talagang tumitindi mga kapatid ang mga gawain ng China dito sa West Philippine Sea. Anyway, sama-sama natin tong panoorin mga tol at bigyan natin to ng komentaryo at reaksyon. Samahan ninyo ako mga tol. Etong balitang panonoorin natin mula to sa PTV Philippines. Yan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at syempre kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction and opinion mga kapatid sa mga issue na may kinalaman sa ating soberanya, samahan niyo ako mga tol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na nating patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nakaranas na naman ng pangaras mula sa mga barko ng China ang eroplano ng BFAR Nako. na nagsasagawa lamang ng kanilang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Etong ginagawa ng BFAR na pagpapatrolya sa West Philippine Sea, ito yung routine maritime patrol ng BFAR sa West Philippine Sea. Pag tiyak at ito na may gawain natin mga tol at ito'y karapatan natin at mandato rin mga tol ng ating batas para matiyak natin na talagang meron pa rin tayong control at kung ano yung mga nasa loob ng West Philippine Sea mga tol. Pero syempre, dahil nga nandirito ang puwersa ng China mga tol, nakakaranas tayo ng mga ganitong pangharas. 3 beses din silang tinira ng laser ng missile ship ng China. Si Ryan Lesigue sa sentro ng Balita Live. Aljo, tama ka nga dyan. Muli nga nagpang-abot ang mga barko ng China at yung mga barko ng Pilipinas sa isinagawang maritime patrol at resupply mission dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. At sa pagkakataong ito, Aljo, hindi na lamang yung kanilang warship at yung kanilang mga CCG or yung China Coast Guard ang humabol, kundi maging yung mga missile ship. Ang barko or yung aeroplano naman ng BFAR na ating sinasakyan, Aljo, ay tinira din ng laser mula sa missile ship. Grabe no, missile ship na mga tol ang humahabol ngayon. 'Di ba? Dati militia vessels, 'di ba? Coast Guard, warship. Ngayon missile ship na rin mga tol, tinira ng laser ang eroplano ng BFAR ng China. Para mas mapaigting pa ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, muling nagsagawa ng Domain Awareness Flight ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kasama ang PTV News, unang isinagawa ang routine patrol sa bahagi ng Pag-asa Island. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo ang aming sinasakyang eroplano ng BFAR, agad sumulpot ang 2 barko ng China. Una dito, Aljo, ang Chinese Coast Guard na may bow number 5202. Kasunod lamang nito, ang barkong pandigma ng China o ang kanilang People's Liberation Army Navy o PLAN sa layong 25 nautical miles mula sa coastline ng Palawan. So ito'y naganap pala nung September 26 mga tol. Pero itong ang balitang to mga tol, kapapasok lang niyan September 30 mga tol. Pero itong pangyayaring to, incidenting to ay naganap nung September 26. Kinabukasan, Setyembre 27, muling itinuloy ng BFAR ang maritime patrol. Pasado alas 7 ng umaga, Aljo, umalis ang maliit na eroplano ng BFAR mula sa mainland Palawan, lulan pa rin ang PTV News. Iroquois Reef at Hasa-Hasa Shoal naman ang target sa araw na ito. Pero sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Palawan, muling namataan ang CCG 5202 at Plan 551. Grabe, maiinis ka na lang talaga sa tigas ng mukha nila, no? Biruin mo 30 nautical miles mga tol 30. 'Di ba? Nautical miles mga tol, 30. Nandudun na agad sila. Ano pang natira sa atin mga tol? 'Di ba? Inangkin na talaga nila lahat. Line formation ang mga ito na tila hindi na rin umaalis sa lugar. Nagpadala ng radio challenge ang eroplano ng BFAR pero walang tugon dito. Tigas ng mukha ng China. Grabe, ang kakapal ng mukha, no? Ang mga barko ng China. Narito pakinggan natin ang bahagi ng radio challenge. West of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine Exclusive Economic Zone?
O di ba wala rin silang masagot eh. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines at just 30 nautical miles west of the Palawan mainland. What is your intention inside the Philippine exclusive economic zone? Ano pa nga bang intention nila dyan? Eh di sakupin. Wala, hindi sumasagot mga tol. Pasado alas 8 naman ng umaga nang marating ng eroplano ng BIFAR ang Rocua Reef. Dito tumambad ang mahigit 20 Chinese militia vessel at isang barkong pandigma ng China. Napapalibutan at tila ba pinagmamasdan ang bawat galaw ng BRP Datu Bangkao at pagbuwaya ng BIFAR na nagsasagawa ng resupply sa mga mangingisdang Pinoy. Ang Rocua Reef, Aljo, ay nasa bahagi ng southern end ng Recto Bank na pinaniniwala ang maraming deposito ng langis. Oh. Pasado alas 11 Alam na mga tol kung ano nga intensyon nila dyan. naman ang marating ng BIFAR plane ng bahagi ng Hasa-Hasa Shoal kung saan magsasagawa rin ng resupply mission ang dalawa pang barko ng BIFAR na BRP Dato Roma Penet at Taradapit. Pero kung sa Rocua Reef ay pinapalibutan lang ng mga barko ng China ang maliit na barko ng Pilipinas, iba naman ang sitwasyon sa Hasa-Hasa Shoal dahil tila nakikipagpatintero ang mga barko ng Pilipinas sa mga barkong pandigma ng China. Grabe, puro mga barkong pandigma na ng inchik ang pinapadala nila rito mga tol. Ibang klase talaga sila rito. Tinantanan lamang ang mga barko ng BIFAR matapos mag-radio challenge ang BIFAR plane na aming sinasakyan. Pahiya din sila eh. Pero hindi lamang ang barko ng BIFAR ang pinagdiskitahan ng mga missile ship ng China. 3 beses din kasi nitong tinira ng laser ang BIFAR plane kung saan lula ng PTV News. Narito ang bahagi ng radio challenge ng BIFAR plane. Vessel, you are endangering our safety. Do not fire laser on our aircraft. Sasabihin na naman ng mga pro-China rito, hindi naman military grade laser yan. 'Di ba? Hand pointer laser lang 'yan. 'Di ba? Ganun yung pagtatanggol nila dati. Aljo, ayon naman sa isang security analyst, nakakaalarma at unexpected ang ginawa ng missile ship ng China. Pagpapakita daw ito ng lakas at ngipin ng China. Talagang desidido sila mga tol, no? Tayo talaga kulang talaga tayo sa sa will. Tingin ko isang provocation ito at yung pagle-laser nila sa mga eroplano natin, hindi lang ginagawa sa atin ito, kundi ginagawa rin ito sa mga malalaking bansa katulad ng Australia, US, at nakita natin na yung ganitong mga Grayson tactics nila, ginagawa pa rin nila sa atin. Halimbawa na lamang yung tapon ng mga flares nila doon sa Himpapawid. Hindi bago ito na ginagawa. But at the same time, of course, patuloy pa rin natin nakikita yung Grayson tactics nila. It could be possible na ito yung way nila para itaboy tayo doon sa sarili nating teritoryo. Grabe. Sa sarili nating teritoryo mga tol. Ganito yung kanilang mga ginagawa. Hindi rin daw dapat ito tinotolerate ang mga pangaharas ng China dahil magre-resulta ito ng paglala ng girian sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Wala eh. Yun ang naging taktika ng Pilipinas eh. Kung ang taktika ng China, mga tol, gray zone tactics, ang taktika ng Pilipinas, pagtotolerate, mga tol, ito hindi sa pero yun naman kasi nakikita natin eh. Kada binabangga tayo ng China, binubutas yung mga barko natin. Wala, puro lang tayo pa-media, puro lang tayo report na ganyan. Pero wala naman tayong ginagawa sa kanila mga tol. Na hindi nga tayo nakakabawi eh. So sinasabi siguro ng China, wala naman pala tong Pilipinas eh. Kumbaga pinipitik-pitik yung ilong natin, pinipitik-pitik yung tenga natin, pero binabatok-batokan tayo pero wala tayong ginagawa. Wala, puro lang tayo salita kapag hindi na tayo nakaharap. Pagpapadala nila ng missile ship dito sa West Philippine Sea, hindi natin tinotolerate ito, hindi katanggap-tanggap ito. Wala na eh, napadala na nga ng China eh. May missile ship na nga sila eh, tinira nga tayo ng laser eh. Dahil naniniwala tayo sa karagatan natin, dapat mas manaig yung rules-based order, and at the same time, maraming mga civilian na dumadaan at kinakailangan dito sa ating
sariling karagatan at kinakailangan ay proteksyonan natin ito at huwag matakot ang mga tao. Habang Wala talaga tayo, no? ang National Maritime Council o NMC naman, sinabing illegal ang presensya at paghabol sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa lamang ng humanitarian mission. So, ando dun ulit tayo mga tol, dun sa side na yon. Papamedya tayo, papa-interview. Illegal ang ginagawa ng China, illegal, ganyan-ganyan mga ginagawa nila. O tapos, anong gagawin ng China? Tatawa lang. Illegal ba kami? Anong gagawin nyo? Diba? Ganun ang sinasabi ng China, illegal ba kami? O anong gagawin nyo? Wala naman kayong magawa, superpower kami. Well, yung missile kasi isang isang capability nila na of course mas mabilis yan, no? Sa bagay, wala rin naman talaga tayong magagawa, di ba? Kulang na kulang tayo sa barko, di ba? Ngayon natin kailangan maghabol, tinapyas pa budget ng DND. Ano mangyayari sa Pilipinas, mga tol? Di ba? Saan napupunta yung budget? Wala. Sa bulsa lang ng iilan. Tsaka naka-aim yan. Pero I doubt naman na gagamitin nila sa civilian yon. Pananakot lang yan, intimidation. Oo, ganun talaga ginagawa ng China, pananakot. Di ba't nakikita naman nila, wala naman tayong palag, kaya talaga tinatakot nila tayo. Ano nga naman na yung pampapalag natin, di ba? Intimidation their part. So yung ginagawa nila doon, more na parang tinataboy nila, no? Gusto nilang sabihin amin ito na hindi naman totoo. Tayo lang may karapatan na mapatrolya doon. Tayo nga may karapatan, pero tayo rin mismo pinapalayas nila. Tayo lang karapatan na maglayag doon sa lugar na yon. Lagi natin sinasabi, di ba? Tayo lang may karapatan, hindi totoo sinasabi ng China. Pero sana mapanindigan natin mga tol, yung claim natin may paglaban talaga natin. Kaso wala, nakikita natin mga tol, paano tayo makakahabol? Paano man tayo makakapantay? Hindi nga tayo ata makakapantay. O paano man tayo makakapag-establish ng credible deterrence natin? Kung yung mismong budget na gagamitin sana pambili, pang suporta sa modernization program natin, tinapyas pa. My goodness. Diyos, sa ngayon ay balak na ng National Maritime Council na kolektahin lahat ng datos, lahat ng ginawang pangharas ng China sa pinakabagong isinagawang resupply mission dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. At kanila itong ipapasa sa Department of Foreign Affairs para naman sa paghahain ng protesta laban sa China. Aljo. Maraming salamat, Ryan Lesiges. Grabe. Ay, naku po, eto na naman sila. Anong masasabi ninyo mga tol dito sa bagong balitang to na napanood natin? Grabe missile ship mga tol ng China. Tinira tayo ng laser. 3 ulit daw, 3 ulit. O ilang ulit, 3 beses na ni-laser ng missile ship ng China ang eroplano ng BFAR. Grabe. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.